Ito na po pala yung loob ng tiny house na pinturahan na siya. Ayan. Yan po yung ceiling niya. Mayroon po siyang insulator. At may nakaabang na rin po siyang ilaw. Kasi dito po ay di pa nakakaabot yung kuryente. Kasi medyo malayo po ito sa kalsada. Yan po yung loop niya. Ayan. Medyo magaraganda na po siyang tingnan kasi may pintura na. Pero hindi pa po siya totally tapos pinturahan lahat. Kasi grabe po ang ulan dito. Ang gamit ko po kasing pintura dito yung mga lacquer type. Kaya hindi po siya pwedeng gamitin ng maulan. Kasi po namumuti siya pagka ginamit mong maulan. Ayan na po yung higaan. Titingnan natin. Ayan. Kasya po dito ang 2 hanggang 3 tao. Pagka malaki po, 2 lang. Pagka medyo maliit, 3. Ayan, may bintana po siya. Hindi po mainit pagka matulog kasi may pasukan at labasan ng hangin. Dito rin po natatanaw yung mga bahay ng aming mga alaga. Ayan, para kung in case po gabi, madali lang po siyang silipin. Kung halimbawa po ay nagkakagulo sila, madali pong tingnan kasi tatanaw ka lang sa bintana. Ito naman po yung bintana sa harap. Dito din naman po makikita kung halimbawa may parating na tao. Ayan, malayo pa siya, tanaw mo. Kasi nasa gitna po ito ng 5 hectares na lupa. Ayan. Ayan po yung mga manok nasa baba. Ayan, nandun yung isang loop. Titingnan din po natin. Ayan. Yung pinto po nito tsaka yung pinto po nito tsaka yung sofa bed, hindi pa po siya nababarnishan kasi hindi rin po makapag-varnish kapag malamig yung panahon kasi namumuti po yung varnish niya, hindi po siya nagaanong nakintab pagka ginamit po siya ng maulan or malamig ang panahon. Yan, ito rin po yung loop. Kasya rin po dito ang 2 malaking tao hanggang 3 tao. Meron din po yung bintana. Ayan, daanan ng hangin para di mainit. Ayan, meron din po siyang bintana. Ayan. Kumbaga natatanaw lang po dito yung kabila ng loop. Ayan. So ayun po yung sofa bed. Yan po yung hindi pa nababarnishan nga kasi nga malamig yung panahon. Saka po yung pinto, ayan. Wala pa po siyang varnish. Yung part po na nalalagyan ng sofa bed, yan po yung sofa bed na yan. Adjustable po yan. Kasya po dyan ng 6 na tao. Nabubuka po kasi yan eh. Diyan po sa part na hindi ko pa po siya napipinturahan kasi diyan ko po tinatambak yung mga gamit pagka nagpipintura. Ito po yung aming lababo. Yan, hindi pa po siya nababarnishan din kasi hinahantay ko po na mag-init yung panahon dito sa amin, dito sa farm kasi lagi na lang po kasi ditong maulan. Kaya hindi po makapag-varnish. Ayan po yung mga pintura pang tira na hindi pa po nagamit. Yan po yung kabuuan ng kitchen. Ayan po yung lutuan. Tigasol din po yan kasi in case po na tinamad kang magluto dun sa labas kasi may uling po.
Pagka tinamad ka, pwede na rin dito. Yan, so marami po siyang lagayan. Yan, ito naman po yung mga sulong para yung may mga mailalagay na gamit, dali siyang mailagay. Yan, pagkain. So yung mga gamit po ay hindi magkakakalat-kalat. Mahaba po yung pagka sulong niyan. Ayan naman po, pag dinidiinan siya, mas maganda na po itong ganito kasi walang hawakan, pero pag diniinan po siya, na-atras na po siya. Ayan, di mo na kailangang hilahin pa. Sa mga gusto pong mag out of town or manahimik kasi wala po dito sa inyong manggugulo, pwede po dito. Pwede po kayo mag-fishing, mag-rides ng kalabaw, magkain ng mga prutas. So wala po kayong problema sa pagkain kasi may mga pwede po kaming i-offer na lutuin or mga makakain, halimbawa ng prutas. Pwede po kayong mag-rent dito, nagpaparent po kami. Ayan. Siyempre, di po mawawala dapat yung pinaka-importante sa lahat, yung CR. Pero hindi po dyan sa labas yung CR. Ayan, dito po yung CR. Ayan. Kita pala yung nagbibideo. Ayan po yung salamin. Para pag naligo ka, makikita mo na agad yung sarili mo. Kompleto rin po yan. Mayroon pong bidet. Mayroon din po tayong shower dyan. Pero po yung ilaw namin dito, wala pang ilaw kasi di pa po dito naabot ng kuryente. May kalayuan po kasi ito sa kalsada. Ayan po yung ilaw niya, yung square na yan. Yan po yung salamin, mayroon pong yan, sa loob. Pag binuksan po siya, ayan. Pwede mong ilagay dyan mga shampoo, or sabon. Siyempre mayroon din tayong bintana, pero hindi ka po masisilipan dyan kasi mataas yan. Ayan po yung bidet. Ayan. So pagka pagaganahin po yan, nalagay lang pong tubig sa tangke. Pero hindi pa po siya nagagawa kasi ongoing pa po ang trabaho nito. Yan po yung sofa bed. Ngayon po papakita ko po yung kung paano po siya palakihin kasi kasya po dyan ang 6 na tao. Yan. I-sit up. Yan, binaba lang po yung sandalan. So, naging parang 2 na po siya. Bali 4 na po ang kasyang tao dyan. Ngayon po, nahihila pa po yang sa dulo. Yan, hihilahin na po yan para maging 6 na ang kasyang tao. Ayan, nahihila na siya. So, yan po yung sabi ko na 10 tao komportable ang tulog. Kasi 6 po dito sa baba, bali 4 po doon sa magkabila ang loop. Kaya 10 tao po ay kasya. Meron pa po siyang ang simento. Kung gustong maglatag, pwede pa po dyan maghiga. Ayan, yan na po yung itsura niya. Lalagyan na lang po yan ng kutsyon or sapin. Yan, ibabalik na po yung pagkaayos niyan. Yan, malambot lang po siyang itulak. Kasi may gulong naman po yan sa ilalim.
Kaya po siya tinawag ng sofa bed kasi pwede pong gawing sofa, pwedeng gawing bed. Ngayon po, paganahin naman natin yung tubig sa lababo para makita natin ang agos. May pindutan siya dito. Yan. Yan. Sunod naman natin yung shower para makita natin ang tubig. Bubuksan ko yung shower. Ayan yung tubig. Yung bidet naman. Yan lamang po. Maraming salamat po sa iyong panonood. So, yan. Thank you po. God bless.